Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang magiging tema para sa reading natin ngayon. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Itong The Hangman, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, parang nauubos yung pasensya mo or nagiging mainipin ka na. Kasi yung mga tao sa paligid mo or kakilala mo ay nagiging asensado na. Hindi mo naman sinasadya na maikumpara yung sarili mo sa iba, pero nagtatanong ka kung bakit ganun yung nangyayari. At itong The Hangman ay nagsasabi na para makita mo kung ano yung mga cycle na dapat mo nang baguhin, yung mga routine na hindi na umaakma sa sitwasyon mo. At saka yung mga taong sinuswerte ngayon kaysa sa iyo, sila yung mga naunang nagsuffer. At ito yung tamang timing para sa kanila na maging matagumpay. At yung sayo ay paparating pa lang. Kaya kailangan mong magpatuloy at ma-inspire na merong pag-asa. Kasi dumarating sa kanila yung blessings Ibig sabihin darating din yung iyo. Ito yung mystical card mo. Your loved ones are safe. Ito yung isa sa concern mo. Kaya gusto mong maging matagumpay sa buhay. Hindi lang para sa sarili mo. It's time to play. Kaya pala kasi napakasipag mo pala na person. Kasi gusto mong mabago na yung sitwasyon mo sa buhay. You're ready for more. Na ibig sabihin ay ready ka na talaga na dumating na yung blessings na para sa iyo. Matagal mo na tong hinihintay at darating ito para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Your prayers are being answered. Na yung mga matagal mo nang dinadalangin ay magkakaroon ng kasagutan. Darating yung blessings sa iyo soon sa panahon na hindi mo inaakala. At saka ang ilan sa inyo pare-pareho yung pinagdarasal nyo. Yung patungkol sa pamilya, meron kasing person na merong sakit Talagang taimtim kang nagdadasal. Ang ilan para sa future, sa career, at saka sa kalusugan. 2, 4, 4, 5. Balance your relationship and career. Kasi base na rin sa mga cards mo ay focus ka sa career mo at pangarap. 1717. This number is part of your spiritual strength. Kahit meron mga ups and downs sa buhay mo, ay manatili ka pa rin magtiwala na may magandang mangyayari sa buhay mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung bakit pinakita ang The Hangman. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Swords in reverse, 9 of Cups at 2 of Swords. Ang pinapakita ng cards mo ay hindi mo napapagana yung isip mo kasi mas nangunguna sa iyo kung ano yung nakikita mo na nagpapagaan sa damdamin mo. Meron pang mas maganda na para sa iyo.
Hindi lang sa nangyayaring sitwasyon sa'yo ngayon, kundi kailangan gamitin mo yung isip mo, idea, at plano. Ang ilan sa inyo dumating na yung tagumpay, nagplano ka na, pero napipigilan ka pa rin ng damdamin mo dahil sa takot. Ang ilan naman, nasa harap mo na yung katotohanan pero hindi ka pa rin makapagdesisyon. Ang advice ng cards ay suriin mo yung buhay mo kung ano yung kailangan mo ngayon at importante. Ang ilan sa inyo sa business kaya nag-fail yung negosyo mo kasi merong kulang na hindi mo masyadong binigyang pansin or napag-isipan. Kailangan kasi makasunod ka sa kung ano yung trending para makamit mo yung tagumpay kasi meron naman talaga. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo sa negosyo man ito or sa career. Magkaroon ng focus at saka paninindigan para sa career or negosyo. Mag-focus ka sa sarili mo kasi meron kang pangarap na magkakaroon ng katuparan. Ang ilang single, natuto ka sa nakaraan mong relasyon dahil sa magkaiba kayo ng past person, ng plano sa buhay. Pero merong darating na 2 potential person na susubukan na makarelasyon ka. Pero alam mo na sa sarili mo kung ano yung gusto mong relasyon. 2 cards na ang nagsasabi na sa relationship nagkakaroon kayo ng argumento ng person mo, misunderstanding. Pero temporary lang ito. Kailangan muna ng space at time para makapag-isip kung ano yung next plan nyo para sa relasyon. Future nyo kasi ang nakasalalay dito kung magpapatuloy or ititigil na ang relasyon. 9 of Wands, 5 of Cups, at the Moon in reverse. Ito yung next na mangyayari. Pinapakita sa mga cards na ito yung katatagan mo at saka tiyaga sa mga dumarating na hadlang or trials sa buhay mo. Ang advice ay kailangan ng healing at saka protektahan mo yung sarili mo. Lalo na't ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema sa connection, sa relationship, o kaya love. At ang advice ng cards ay harapin mo yung mga hadlang na nangyayari sa buhay mo. Kasi ito yung magiging sagot para makamove forward ka sa buhay. Ang ilan sa inyo sa financial, yung savings mo ay magagastos mo kasi meron kang importanteng paglalaanan nito. Nakatatlong cards ka na nagkakaroon ka ng problem sa financial, pero 2 cards na rin ang nagsasabi na yung mga problema mo ay temporary lang. At saka ang advice ng cards, mag-ingat sa mga manloloko, lalo na't alam ng person na kailangan mo ng financial. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na patuloy kayong nagtatalo ng person mo. Pero ang advice ng cards ay magpatuloy ka sa relasyon nyo. Ang ilan sa relasyon, nakadalawang cards na nakipaghiwalay ka sa person mo kasi hindi siya tapat at saka hindi na rin 100% yung atensyon na naibibigay niya sa iyo. Sa iba kasi napupunta yung atensyon niya. Nakadalawang cards na para sa betrayal or panlilinlang. Sa mga single, nakatatlong cards ka na yung napili mong potential person ay meron na pala talagang karelasyon or asawa. Ito yung trauma na hindi mo makalimutan. Pero unti-unti mo na itong nalalagpasan kasi mas deserve mo yung person na ikaw lang ang mundo.
Ito naman yung outcome, the Chariot, the Wheel of Fortune, at Ace of Pentacles. Very positive itong tatlong cards na ito na ang ibig sabihin meron ng pag-usad na mangyayari sa buhay mo. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, positive man or negative, ay meron kang power para makontrol mo ito. At yung darating na swerte sa buhay mo ay pangmatagalan, nagpapatuloy, parang gulong. Sa health, ang advice ng cards na ito, nakadalawang cards ka na mag-ingat ka sa aksidente sa kalsada o kaya kung may sasakyan ka, kailangan i-check mo. At saka para pa rin sa kalusugan, piliin mo yung mga dapat na kinakain mo na healthy para magbe-benefit yung kalusugan mo bawat taon. Sa ilang single, nagsakripisyo ka. Pinili mo kung ano yung tama, kaya tama din ang ibabalik ng universe para sa iyo. Meron kang potential person na makikilala at itong person na ito ay siya na yung magsusustain sa mga pangangailangan mo. Sa love man ito, sa financial, or kahit sa karir mo. Pwedeng isa dyan or lahat yan, susuportahan ka niya. At ito rin yung magiging dahilan para makalimutan mo na kung ano yung nangyari sa nakaraan at magfo-focus ka sa kung ano yung nangyayari ngayon. Sa mga nasa relationship, nagpapatuloy pa rin kayo sa relasyon ng person mo pero meron talaga siyang ugali na mahirap pakisamahan. Kung ikaw sumusuko ka sa behavior ng person mo, ganun din ang magiging kapalaran ng iba. At nakatadhana na talagang hindi mo deserve itong person na to kasi pang-apat na breakup na to guys, na card. Inaalis sa buhay mo kasi may mas magandang darating. Itong The Magician, kahit na natapos ka na sa chapter ng buhay mo, ay magpapatuloy ka pa rin. At saka yung mga pinaghirapan mo ay merong mga magandang resulta. Kasi meron ng maturity, pag-control, at saka yung will, yung pagnanais mo na maging matagumpay. Itong The Fool ay willing ka na magkaroon ng bagong simula na ia-apply sa sarili. At dahil sa hindi sapat yung kaalaman mo, ay magiging open ka para sa idea at saka para sa self-development. Itong Two of Wands, magkakaroon ka pa rin ng dalawang choices pero alam mo na this time kung ano yung gusto mo or tamang desisyon na pipiliin. Wala na rin pagdududa sa'yo kasi alam mo na magtatagumpay ka.